Sinanksyonan ni Trump itong mga huwes ng ICC. Ibig sabihin, sinanksyonan ay pinatawan ng papatawan ng parusa itong apat na huwes o usgado ng ICC dahil dito sa paglalabas ng warrant of arrest doon sa presidente ng Israel. Wala pa man tayo sa kalagitnaan, mga partners, ng ulan ay sinusubok na yung flood control na pinagawa ng Marcos administration sa Metro Manila dahil kanina maraming parte na naman ng Metro Manila ang nalubog. Ano mo sasabi niyo dyan? Konting ulan. Ano kaya mangyayari sa subway, no? Sa subway. Di subway na yun. Subway na yun. Hindi pala subway yun. Submarine. Submarine. Submarine pala. Okay. Grabe mga baha ngayon. Talagang ngayon, eto na naman, back to normal. Asan na ang 5,500 na flood control? Ayan. Ano naman kaya ang nakabangga, partner, no? Ano Ipunin mo rin ba ang tubig? Kagaya ng sinabi ni Marcos? Dapat ipunin na yan, no? Isahan na ipunin. Bago bumaba dito sa Kapatagan, doon pa lang sa bundok, ipunin na natin ang tubig. Salukin na natin. Pero, mga partners, batiin natin yung ating mga kababayan, yung mga kapatid nating Muslim ng Happy Eidil Adha, at balita natin, napakaraming Muslim na nagpunta kanina dyan sa Luneta para i-celebrate itong kanilang pagdiriwang ngayon. So once again, sa mga kapatid natin na Muslim, Happy Eidil Adha po sa inyong lahat. Ano ibig sabihin? Anong daw nun? Yun yung pag-aayuno nila. Every year, June 5 hanggang 6, nag-aayuno sila. Tapos may Eidil Fitir. Yun, kumbaga sa Katoliko, meron silang kinata sa atin. May Semana Santa, sa kanila, meron mga Eidil Adha, Eidil Fitir. Yan. Alright, so ayan po, kanina kaganapan dyan sa Luneta. At syempre, respeto, no? Respeto sa paniniwala, respeto, magkakapatid tayo, pare-pares tayo Pilipino. Huwag tayong magsikilan, huwag tayong magbilangan, bagos dapat tayo magtulungan. Kaya lang parang yung gobyerno natin, di tayo tinutulungan. Katulad na lang, halimbawa, sila, magaganda yung mga tirahan nila. Nandun sila sa palasyo, sa mga mansyon nila, samantalang yung mga Pilipino, ayun, nakalubog sa bahay yung mga bahay, partners. Diba, nasa kalsada, nag-ano ng mga kanilang mga paninda. Yung sinasalba nila kasi. So, grabe ang mga baha ngayon. Pero yung mga partner, Tsaka yung paninda, partner, wait lang. Yung paninda, hindi lang ba kalaban? Yung mga paninda, minsan, kinukuha pa ng mga enforcer. Takbuhan yan. Enforcer, di ba? Takbuhan talaga yan. Yung pag nakita nila yung truck ng enforcer. MMDA, yan. Talagang, kung ano yung makuha nila, yun na lang talagang maliligtas nila. Pero yun mo yun. Nagtatrabaho at lumalaban ng pata sa buhay, pero wala, kawawa pa rin. At ngayon, may balita ngayon, partner, na napag-usapan na rin natin kanina doon sa pakialam, itong si Trump versus ICC, no? So, ito, no? So, magandang development ito, mga partner, kasi parang ito ay indirect na pagpapakita ng suporta ni Trump kay Pangulong Duterte. Although hindi na sinabi yung kaso ni Pangulong Duterte, pero tutulungan niya yung mga bansa na inaapi or ginagago ng ICC. Yun. Maganda yung ano. Ano masasabi niyo doon, mga partners? Okay yun. Para sa akin, okay yun. Kasi parang ang ICC kasi, sabi nga ni Atty. Roque, para na siyang alanganin. Pag ano na nga yan gusto na nga yung buwagin dahil wala naman silang nililitis. So parang jackpot sila ngayon dito kay Pangulong Duterte kasi bukod na sikat, magaling pa na presidente. So parang ito yung magbibigay sa kanila ng break. At ito pa, dahil nga si Pangulong Duterte lang ang nililitis nila, hahanap pa sila ng iba para makasurvive yung husgado nila, which is yung ICC nga. Kasi malapit na nga silang mabuwag. Doon nga, sabi ni Atty. Roque, dahil wala nga silang nililitis. Kaya parang parang alam nyo yung dito rin sa Pilipinas, ang presidente natin, nagmamadali na, dahil 3 years na lang, wala siyang may iwang legacy. So parang ICC din, nagmamadali na sila para hindi sila masabi natin na mabuwag. Kaya hahanap na sila ng mga dapat nilang litisin o yung gusto lang nilang litisin na kahit hindi naman under ng kanilang jurisdiction o hindi naman kasapi o hindi kasali sa ICC yung bansa,
talaga namang gagawin parang desperado moves na talaga itong mga... Ayun. Sa tingin ko, partner Jay, no, itong si Donald Trump, parang, ako nakikita ko, isasalba niya si Pangulong Duterte dito Sa tingin mo? Hindi, tsaka kung gagawin man yan ni Donald Trump, i-deserve naman yun ni Pangulong Duterte. Dapat nga, hindi dyan yan Dapat nandito yan sa Pilipinas. Kung may nalabag mang kaso si Pangulong Duterte, dito dapat yan litisin. Tama. Hindi sa Pilipinas. Kaya ang pinaka talagang dapat sabihin lang dyan ay ibalik na yan. Tignan nyo, nakakahiya ang gobyerno dyan. Kasi ibang bansa pa ang may kagustuhan na maibalik si Pangulong Duterte sa bansa niya. Sa bansa nila? Oo, samantalang yung Pangulo natin, ayaw nila. Diba, kung matatandaan yung sinabi ni Remulla, parang pag sa oras daw na bumalik si Pangulong Duterte, hindi daw nila tatanggapin. Kita mo? Kalokohan yun. Oo. Kung hindi nila tatanggapin, magwawala na ng mga Pilipino. Mga supporter ni PRRD. Taga rito yan Pilipino yan. At unang-una, naging napakagaling na presidente. Tama. Oo. So, tama, sinabi mo na hindi talaga dapat nandun si Pangulong Duterte. Itong pagkakalagay dyan, sitwasyon ni Pangulong Duterte ay bunga lang ito ng mga makasariling isipan, makasariling damdamin na gusto siguro tumagal pa sila dyan sa kanilang panunungkulan. Kaya ayaw na nilang maririnig. Matalino itong mama matalino yung pamilya, matalino yung mga supporter ni Pangulong Duterte. Kaya gigil na gigil sila sa tuwing nagsasalita si Pangulong Duterte. Pero dito, sa aksyon na ito ni Trump, mukhang matatauhan dito ang ICC. Kasi ibig sabihin nitong sanction mga partners, no? Kung may ari-arian sila sa Amerika, itong mga huwes na to, hindi nila mapapakinabangan. I-hold yun. At kung may transaction itong mga huwes na to, diyan sa Amerika, puputulin. Oo. Kapag may sumubok na makipag-ugnayan sa kanila, di mapapatawan din ng parusa. So, ang ending nito, pag wala nang naniniwala sa kanila, biruin mo yung pinaka-powerful na bansa, galit sa inyo, sa ICC. So, ano pang credibility ang ipapakita mo? So, wala kayong magagawa kundi i-release si Pangulong Duterte at kung sino pa na dinidetain nyo dyan na wala naman kayong matibay na kaso na inaisasampa pa. Kasi hanggang ngayon, mga partners, no, nag-iipon pa rin sila ng mga ebidensya laban kay Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, ilang buwan na siya dyan, magdadalawang buwan na o mahigit. Pero wala pa rin. Wala pa rin kaso na isasampa o wala pa rin testigo at walang ebidensya na maiharap sa ICC. Kaya ginagawa, pinapatagal dyan si PRRD. Taka ito speaking of Trump, tuloy na natin, ano? Kasi si Elon Musk, yung may-ari ng Tesla, tsaka si Donald Trump, medyo nagkakaroon din ng bangayan ngayon. Ang siste daw kasi, yung sa mga polisiya ni Trump, hindi nagustuhan nitong si Elon Musk. Ang pagbibigay ng importansya ni Trump doon sa mga electrified vehicles na gustong ipasok ni Trump sa Amerika. Dahil merong si Elon Musk, alam naman natin na yung Tesla electric car yun, di ba? So magiging kakompetensya niya. May punto ba kayo doon? So parang ayaw niyang pumasok dahil syempre maapektuhan yung niya, yung Tesla niya. At ngayon nga nangunguna yung Tesla kasi Tesla lang ang medyo bumibenta diyan sa Amerika. So pag pumasok yan, magkakaroon ng actually maganda nga sana magkaroon sila ng yung competition para malaman kung talagang mas maganda yung yung Tesla mo kaysa doon sa papasok. Correct. Di ba? Tama. Naku, wala akong may kukomento dyan kasi una-una wala akong pakialam sa kanila. Kasi hindi naman yan problema ng Pilipinas kung mag-away man sila ni Trump, bala sila. Pero yun nga, yung kagustuhan ni Trump kay Pangulong Duterte, para sa akin, goods yun. Goods yan. Okay. So, yan, Amerika. Wala tayong balita masyado dito sa Pilipinas. Nananahimik ngayon ang gobyerno dahil bumabaha. Siguro mga tulog, mga partners, Pero, kahit wala silang balita ngayon, kahit wala silang mga sinasabing balita ngayon or mga galaw o moves na ginagawa, marami na silang ginawa na kabulastugan even before the first year of their administration. Katulad na lang halimbawa, noong dati pinapatahimik nila talaga yung mga yung mga kritiko nila. Nauna dyan yung mga gobernador, si gobernador ng Tagum City, yan, hanggang sa
napagtripan na nila si Pastor Apollo Sikibuloy. At kung maalala ko nga siguro makaka-relate ka rin. Kasi napanood mo rin naman. Pero mas kasi kami nila Jay, sila Boss Dada, nung kami nauna, mas ramdam namin at kita namin talaga sa aming personal, sa daming dalawang mata, yung pangyayari na hanggang ngayon, kapag naiisip ko, talagang nakakarimarim talaga, nakakainit ng dugo yung ginawa ng mga kapulisan diyan sa Kingdom of Jesus Christ sa pamumuno ni Torre. At hanggang ngayon, talagang hindi pa rin, kumbaga yung galit lalong nadadagdagan Kasi maliban dyan sa ginawa nila yan kay Pastor Apollo Kibuloy, tapos ginawa nila kay Pangulong Duterte na puro paglabag sa batas, lalong nagpatong-patong na yung galit ng mga Pilipino dito kay Torre na ngayon ay kung hindi dahil dito sa mga ginawa niyang kabulastugan na ito, ay di na magiging PNP chief. What's your point about it? Ako, para sa akin, ako pinapanood ko lang sa bahay. Kasi talagang naka-coverage yan Pinapanood ko lang pero ramdam ko yung yung parang hirap. Lalo pa siguro kayo dahil kayo nandun. Yung nararamdaman ng mga tao doon. Biruin mo naman, may intindihan mo pa yung gantong eksena kung sa mga rally-rally natin Yung mga nandyan sa mga komunista. Maintindihan mo yung batuhan, yung sakitan. Pero itong mga to kasi, itong KOJC, pinagtatanggol nila yung yung bahay nila. Yung masasabi natin na parang banal na lugar para sa kanila. Hindi naman yan, kayo ang pumunta dyan, sila ang nangunang pumunta dyan at nakipagkagulo at sinira nyo yung lugar niya, yung KOJC. Pero wala na. Ang masama pa nga dito, ang galing nila manira, hindi naman nila inayos. Nagkalat pa sila dyan. Tapos, sasabihin nila, yung nagpa-flash sa screen natin, binasa daw sila ng tubig. Gasino ba naman yung tubig sa ginawa nyo? Tinirgas nyo? Takot kasi si Torre dun. Pepper spray. Di ba? Hindi biro yan. Pero yung tubig dyan parang yung pressure dyan parang yung galing lang sa gripo. Kaya nga masasaktan ka ba? Kaya yung mga bagay na to, talagang masasabi ko nakademonyohan yung yung gumawa nito yung nagplano nito. Alam natin na nasa taas yan at ang nag-implement yan ay si Torre. So, at syempre, utos ng gobyerno yan. Wala na silang sinisino talaga Kaya nga hiwalay ang simbahan sa state di ba? Kasi hindi mo pwedeng pakilaman yan. Dito, makikita natin na wala na talaga silang nire-respeto. Kahit sino ka pa, kahit masasabi natin na simbahan ka pa, kahit tahanan nga, di ba? Yung example na lang natin, yung kay Tebes, di ba? Nag-search sila na nag-search. Kahit pati yung kapitbahay, dinamay nila dun sa nila. Dito, simbahan na to Bahay to na banal tong lugar na to Pero binaboy lang ng ganyan. Ayun ang masakit kasi tayo, ginagalang natin yung yung mga relihiyon. At ganoon din naman sila sa atin. Gagalangin natin. Pero yung ginawa talaga nitong si Torre, parang hindi lang above the law Parang pati sa batas ng Diyos. Lumabag na siya. Yes. Matindi talaga. Oo. Hindi lang yan paglabag sa Diyos. Yan ang maituturing na pinakamalaking krimen na ginawa ng mga kapulisan at ng gobyerno sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasi ang kapag relihiyon na at pinagkasinungalingan pa ng mismong presidente, yan ay napakalaking krimen yan. Na yung sinabi pa lang ni Marcos na wala doon nanakit, walang dahas, so wala daw mga baril. So dito nga, ay nga yung sinabi ni Bay, na yung ginawa ni Torre dyan sa KOJC, yung 3 namatay dyan, yung lahat ng mga KOJC member na nasaktan at sa pagpapakulong nila kay Pastor, na kahit hindi naman si Pastor sumuko sa PNP, kundi sa ISAP siya sumuko, ay talagang ikinatuwa ng Administrasyong Marcos yun.
Dahil alam nyo kung bakit? Dahil sa pag-promote niya bilang PNP chief kay Torre. So lahat ng ginawa ni Torre dyan sa loob ng KOJC, pangbabastos, panggugulo, pananakit, ikinatuwa ni Marcos Jr. No, kasi nga 'di ba sabi nga nila kapag ikaw ay maging PNP chief, talagang may ginawa kang nagustuhan ng isang presidente, nagustuhan ng iyong leader, ng iyong maestro. So sino ba maestro diyan sa nangyaring pagsalakay sa KOJC? Wala naman iba kundi si Marcos Jr. lang. Siya lang ang maituturing mong talagang ulo ng kagwaluhan at mga karahasan diyan at pananakit. Kaya nga kalukuhan nga kadalasan yung sinasabi nila na tinatanggi nila katulad yan yung panahon pa nila Abalos na nagtuturuan na sila kasi kesyo hindi wala na daw silang alam, pero talaga balibalik ta rin nyo man ang pangyayari, talagang si Marcos Jr. ang nagutos dyan, wala nang iba. Kasi kung hindi to kagustuhan ng presidente, nung nasa labas pa lang yung mga police or kahit yung pa lang, mga balita pa lang, nasusugurin na sila. At ilang beses naman nang na-interview si Marcos noon, ni isang awat nga, hindi niya ginawa. Sa halip, sinabihan niya pa si Pastor na sumuko na. Diba? So, doon pa lang, doon talaga makikita mo na kagustuhan nito ng presidente. Ganito ka-demonyo ang presidente na kagustuhan niyang magkagulo sa buong Pilipinas. Gustong-gusto niya ng gulo, ng away sa Pilipinas. Biruin niyo yung mga ginawa ng mga kapulisan na yan sa mga KOJC member na pananakit, pangtitirgas, at yung kasi una-una yung KOJC compound, kasi kami ang nandyan kami ang buhay na testigo dyan na sobrang linis ng lugar na yan, na sobrang payapa ng lugar na yan. Dyan nga lang ako nakakita na talagang kahit saan ka umikot sa buong lugar na yan ay wala kang maaamoy na mabaho, no? Nung pumasok lang si Torre meron na, pero nung nandiyan kami wala talaga. Alam nyo, yun nga yung sinasabi ko nga na kaya nga yung sinasabi nila na mababa ang krimen sa Pilipinas, kalukuhan yun. Yang ginawa nyo sa KOJC, yan ang mismong pinakamalaking krimen na ginawa nyo sa Pilipinas. Master Judea. Yun, At ako, kung matatandaan, nakaka-trauma talaga So, kung mag-iisang taon na, at nakikita natin kung paano pa rin nasasaktan ng mga miyembro ng KOJC. Tayo nga na hindi tayo members, nasaktan tayo Masyadong masakit para sa atin yung nakita natin, yung magpapatunog ng LRAD sa gitna ng panalangin, magpapatunog ng LRAD sa gitna ng pagtulog ng mga tao. Yun ang mga bagay-bagay na talaga ng kademonyuhan na nangyari dito sa KOJC seats na ito. Tsaka, isa pa, binaboy talaga nila yung Kingdom of Jesus Christ. Marami tayong kami naninigarilyo kami, pero ni isa, hindi namin inattempt na magsigarilyo dyan sa loob. Lumalabas pa kami na napakalayo. Pero itong mga pulis na to, ginawa nilang basurahan yan Ginawa nila yung mga bote, ihian, yung mga bote, nandyan, napakabaho, lalo-lalo na dun sa basement na pinaguhukay nila, na isa pa sa kasinungalingan ni Torre na wala daw silang hinukay. Pero nakapasok kami doon, yung hukay, napakalalim, bago-bago pa yung simento. At hindi lang naman yung nahukay Pati yung dingding, binutas nila. Kasi doon nila dinadaan. Yung mga lupa na hinuhukay nila. Puro kasi nungalingan. Yung yung sabi ni Marcos na ni isa, walang baril, yung pumasok na pulis, walang hiya. Ikaw ba, Marcos, ay nasa katinoan ka ba ng pag-iisip mo? Kami nandun, gabi-gabi, araw-araw, yung mga baril ng mga pulis na yan, nakatayo diyan sa mga Bermuda grasses. Tapos sasabihin mo, walang baril. Kaya naman, dapat eto na pangyayaring ito ay hindi makalimutan ng sambayan ng Pilipino. Dahil ako sigurado ako, mauukit ito, nakaukit na ito sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas na isang bahay-sambahan binalahura ng Lucifer. Nasabi ni Boss Dada sa comment nakita ko. At dahil dyan, may nakagawa ng kwento, revelation, mga partner. Ito, ang sabi dito,
the Sega of Kingdom Leader and the Caveman Chief. Caveman, ano yan? Taong kuweba. Bakit? Taong luma. Grabe naman. Utis lupa eh. Kutis lupa. Taong kuweba pala. Oh, may Tagalog tayo dyan eh. May, ipakita natin sa screen yung ano po natin na para makita ng ating mga kababayan kung gaano kalupit talaga itong Kingdom of Jesus Christ sa pamumuno ni Pastor Apollo C. Kibuloy. At dahil dito, nakagawa sila ng napakagandang artikulo. Oh, Taong kuweba. Oh, ito, basahin po natin. No. Kapanahunan ngayon na ang mga nasa mataas na posisyon ng kapangyarihan ay bihasa sa panlilinlang at kasinungalingan, kung saan ginagawa nilang tama ang mali at mali ang tama, ay dapat tayong kumapit sa katotohanang walang kupas. Ang tunay na pagkatao ng isang pinuno ay hindi nasusukat sa kanyang mga salita, kundi sa kanyang mga gawa. Sa kanyang mga gawa, sa kanyang pagkatao, sa bunga ng kanyang pamumuno, makikita natin kung sino ang namumuno ng may integridad at kung sino ang namumuno ng may kadiliman. Sa tingnan nyo, ang mga sumulpot sa ating paligid, mga asal gubat, walang pinag-aralan, pinakalaking walang dangal at malasakit para mga taong kuweba na hindi alam kung ano ang kagandahang asal o marangal na pagkatao. Ang kanilang asal ay salamin ng kung papaanong sila ay pinalaki. Marahas, mapangabuso, walang modo, kulang sa kaalaman kung paano maging sibilisadong tao. Tinawag nila ang kanilang mga sarili na pinuno, ngunit ang ipinapakita nila ay kasakiman, pagnanakaw at pangimasok sa hindi kanila. Iyan ang espiritong nanahan kay Tore, isang espiritong nagdiriwang sa pagdurusa ng iba. At ang kinukuskus pa ng mga asin, ang mga sugat ng kanyang idinulot, ganyan mamuno ang may galit, ang taong walang pag-ibig. O yan, putulin muna natin dyan. Komentuhan muna natin. Walang pag-ibig. Oo. Karahasan. Hindi talagang yung mga nakasulat doon. Talagang ano yan kay Tori. Pero bilib din ako kay Tori kasi talagang pinantay niya eh. Kung anong pangit ng mukha niya, ganun yung pangit ng ugali niya. Ayun yung kinaganda niya kay Tori. No? Binalanse. Tsaka yung salitang taong kuweba, bagay na bagay din eh. Yes. Hindi siya panglalait ha. Kasi yung mga ginawa niya doon, katulad niyan, yung mga pati ba naman yung imbornal, iilawan, pati ba naman paghuhukay. Parang gusto tumila eh. Anong kinalaman sa kaso ni Pastor na 5 taon ng na binasura, na binuhay lang, anong kinalaman yung isang school na puro kabataan yung mga nag-aaral doon at bubutasan mo sa ilalim. Yeah. Diba? Na napakalalim. Ang sabi niya, andun daw yung heartbeat. Pero ni isang beses wala akong nakita. Alam nyo, ito nga yung maituturing na nakakahiyang pulis sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi na mababago record nito. Wala na. Ni Torre. Walang gagawa ni isang pulis na ginawa ni Torre. Kasi sobrang nakakahiya yan. Lahat ng ginawa niya ni Torre sobrang kahiyan. Yung mga sinasabi yung tumatagos-tagos sa kurtina. Kaano yun yung kabaliwan niya yun. No, tsaka yun nga, yung sinasabi ko, anong kinalaman nung isang eskwelahan. Una-una, kung talagang may puso ka, kung hindi ka demonyo, iisipin mo kapakanan ng mga bata. Kasi sa oras, ang isang building, once na mahukayan mo, mabutasan mo yan, delikado yan. Delikado na. Maaaring pwedeng gumuho yan. Makaka-apekto sa pundasyon. Sino ba yung nag-aaral doon sa eskwelahan na yun? Mga kabataan. Correct. At hindi lang kay OJC member, kundi iba't iba. Mga outsiders. Mga nasa labas din. Ayan po, may kita nyo sa screen na yan. Ayan yung isa sa pinakadelikado na ginawa ni Torre. Biruin nyo sa sobrang niyang kademonyohan, hindi niya naisip yung safe ng mga Safety. kabataan dyan. Kapag sa oras na gumuho, lindol yan. Wag naman sana mangyari. Hindi natin pinapanalangin yun, pero yan po talaga ay napakadelikado niyan. Na dapat bilang isa kang talagang kung talagang gagampanan mo ang pagiging pulis mo, hindi mo gagawin. Hindi mo gagawin yung ganyang kahayupan. Kahayupan na yan eh. Kademonyohan. Yung kademonyohan na yung ginawa niya na yan kasi
buhay ng mga kabataan ng maaaring pwedeng mapahamak niyan kung magkataon. Parang RJ. Naalala ko tuloy yung verse na ito basahin ko lang, John 10:7. Dito na tayo sa may baba. Sabi dito, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Parang naalala ko. Si Torre, yung magnanakaw, napapasok lang para manira. Kasi ganyan ang ginawa niya dyan sa KOJC. Ngayon, kahit na masalimuot ang nangyari dyan at maraming nasaktan, pero yung dito mo makikita kung gaano kagaling na leader si Pastor. At gaano sinasabuhay ng mga KOJC member yung mga turo ni Pastor. Kasi isipin mo naman, sinaktan ka na. Sinira na yung tahanan nyo, kung ano-ano pang ginawa sa inyo. Pero makikita natin yung mga member, binibigyan sila ng pagkain, binibigyan sila ng tubig. Yun yung parang dito pumapasok yung love your enemy. Yan. Diba? Kahit na sinasaktan ka o binabastos ka, mahalin mo pa rin. Kasi ang turo ng Diyos, nakakatuwa yung sa makikita mo dito sa KOJC, nagre-reflect kung gaano ka buti si Pastor. Kasi dun sa mga member niya, o dun sa mga nasa baba, o yung mga KOJC member, dun mo makikita na yung leader nasa tama. Kasi kung masama ang leader, yung mga nasa baba niyan masama rin. Kagaya ni Marcos, masamang leader. Yan si Torre ang produkto niya, 'di ba? Mabuting leader si Pastor. Tingnan mo ang produkto niya. Ang babait ng mga member, pero sa tingin ko pinagdadasal pa ng pinagdadasal pa ng mga KOJC Namatay members. na siya? Hindi Hindi naman. Pinagdadasal pa ng ng mga KOJC member itong si Torre at yung mga kapulisan. Kasi sa tingin ko diyan mga partner parang ewan ko kung anong demonyo ang sumanib diyan. Ang ganda-ganda Si Thanos ata. Mahilig sa bato. Ang ganda ng lugar Pero mo, sige, ang ganda ng lugar, sisirain mo. May sumanib sa inyong demonyo. Tama. Oo. Tsaka speaking of Marcos, katulad kanina, alam mo, yung sinabi ni Marcos na na may bulaang propeta daw na tumatakbo. Alam mo, matatandaan niyo yun. Oo, alam niyo sa kanila may kita yun Kasi puro halos na buo niya rin yun Andyan, si Abalos, si Torre, si Pardo, si Marbil, dalawang magkapatid na Remulla, at yung iba pa. Marami pa, si Gadon, si Claire. So mabubuo niya na yung mga bulaang propeta at isa na siya doon. Talagang grabe yung pagiging pagsisinungaling na nangyari diyan. At kasama na nga diyan yan yung ibang mga mainstream media na hindi binabalita yung totoo, yung ibang anchor yung ibang sikat na mga angkor na hindi binabalita yung totoo. Kaya nga, nung panahon na yun, medyo delikado tayong mga banateros kasi talagang doon nalalaman ng tao kung ano yung nangyayari sa loob. Kasi nga, yung ibang mainstream media, magbabalita doon. Paglabas, iba na yung ibabalita. No? So doon pa lang talagang puro kasinungalingan ang pinamukha nila sa taong bayan, sa pangyayari doon sa KOJC. Tama. Pero ang kinaganda, nang dahil diyan sa ginawa ni Torre, diyan talaga na napatunayan ng buong Pilipinas, ng buong mga kababayan natin na kung gaano kahayop ang administrasyong Marcos. Na kahit isang nananahimik lang na relihiyon ay pwede nilang salakayin, walang yain at bastusin basta kagustuhan lang ng namumuno sa bansa natin kagaya ni Marcos Jr. at ng kanyang mga alipores. So, dyan pa lang talagang at dito mo rin may kita at mapapatunayan na ang administrasyon at yung mga alipores niya may mga sapak sa pag-iisip. Tama yan. Kasi isipin nyo, yung nga sabi ko nga sa'yo,
Ang hindi ko makalimutan niya, sino yung isang pulis na kapag nilalapitan ko lumalayo? Yung si Patay? Si Patay. Yan, isa sa mga pulis niya na hindi ko makalimutan na minamanyak niya yung mga sorry sa words pero yung ginawa niya kasi doon, talagang below the belt yun. Ano niya, nagbabaliw-baliwan siya, tapos parang inaano-ano niya yung mga babae. Yung mga kababaihan niya, sobrang hindi mo talaga magagawang... mababait. Yan si Patay. So kung may kita mo yung iba, ewan ko, buhay pa ba yan? Baka patay na rin yan, So dyan, sobrang naging sobrang yan ang pinakabastos. Bukod kay Torre, yan, isa din yung pulis na yan, isa sa mga pinakabastos grabe niyang walang yain yung mga kababaihan dyan sa kay OJC. Kaya yan ang isa sa pulis na hindi ko rin makakalimutan. Sana balang araw magkasama kayo ni Torre sa kulungan. Ayun, okay. Sige, basahin natin yung second page, te. Kung meron ka dyan, basahin natin. Second page. So, basahin ko na. Ito ang tunay na pagkakaiba ng kadiliman at liwanag. Sagad sa buto ang kasakiman ng mga taong ito. Inangkin nila ang hindi sa kanila. At kung hindi nila ito nakuha, winawasak nila ito dahil sa inggit at selos. Wala silang karapatang mangangkin, ngunit kapag ipinagkait sa kanila, sumisigaw sila ng buong lakas, akin yan, akin yan. That's mine. It's mine. That's mine. Okay? Na para bang kanila ang banal na pag-aari ng KOJC at ito ang espiritu ng mga paninira at mga magnanakaw ng kanilang presensya ay sumpa, hindi biyaya. Saan man sila magpunta, pagkawasak ng kanilang dala, iniihan nila ang mga bagay na binanal, hinuhukay ang magandang lugar, niyurakan ang kaayusan at kausayan na para bagang kanila ang mundo at dahil dito'y pwede na itong gibain, sila'y sinasapian ng masamang espiritu sapagkat nasusulat, hindi pumarito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay. Ito yung binasa mo kanina, partner Rajay. So, komentuhan muna natin. Ayan John 10. parang humuhukay na talaga sila, mga partner, ng ito yung ito yung tinatawag na impyerno, yung hinuhukay nila. Kasi ayan talagang doon nila gusto sa baba, humuhukay sila. At hindi natin alam, partner, wala tayong alam, wala tayong idea kung ito ba na mga sinira nila ay inayos na nila. So, kung hindi nila inayos, yung mga nasira nila, abay, ang kakapal ng mga mukha nila. Dahil unang-una, wala silang napatunayan doon sa paghuhukay nila, sa paninira nila, noong mga establishmento dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Wala naman sila napatunayan Wala silang nakuha. Wala silang nakuha ni isang baril, kung ano man, na magpapatunay doon sa kanilang mga claims. Subalit, ipinagpatuloy pa rin nila. Dahil mapapahiya nga sila, ayun, talagang pinanindigan nila kung ano talaga ang gusto nilang mangyari, yun ay ang pagkakakulong o pagpapakulong kay Pastor Apollo Sikibuloy kahit wala namang may pakita ang kasalanan o ebidensya na ginawa ni Pastor yung mga ibinibintang sa kanya. At unang-una, ang kaso na ibinibintang kay Pastor Apollo Sikibuloy o yung panghalay o yung tawag dito, yung human trafficking. Ano kinalaman nung sahig ng eskwelahan sa drug trafficking at sa rape? Anong kinalaman nun? Iba hinahanap nyo siguro ginto dahil yun ata ang utos sa inyo ng mga Amerikano. Dahil dyan sa lugar na yan, dyan sa airport, maraming nagmimina dyan dati. Kaya bago ka nga lumapag dyan sa Davao, dyan sa airport, makikita mo yung mga uka-uka yung lupa dyan kasi minimina dati yan. So baka yun ang sinabi kay Torre, maraming ginto na nakatago dyan sa Kingdom of Jesus Christ. At hindi nila alam na ang ginto na sinasabi ni Pastor Apollo Sikibuloy ay yung salita ng Diyos at ang kanyang mga miyembro, kung saan ang mga puso ay may tutulad sa ginto dahil tulad ng sinabi natin kanina, kapag binato mo sila ng bato, babatuhin ka nila ng tinapay. Mga partners. Pero ako, pag binato ako niya ni Torre ng bato, babatuhin ko ng tinapay yan. Pero yung matigas. Nasa loob ng garapon. Yung may bato. Pero, yun nga, yun ang nakakalungkot. Tama yung sinabi mo, partner. Wala ang ginto. Walang ginto dyan na literal. Ang ginto ng
tinutukoy ni Pastor Jan is yung mga gininto ang puso ng mga member. Yan ang pinakamahalaga dyan. So, ayun nga, sinira nila, ang tanong, inayos ba nila? Kasi kung hindi nila inayos yan, pwede silang kasuhan dyan sa tingin ko. Kasi paninira yan ng property. At ang mahirap kasi dito yung sugat na iniwan sa mga member, talagang tatatak na yan hanggang kahit anong mangyari, hindi na mabubura yan. Oo. Ayun yung sakit yung sakit na ginawa nila, na tahimik kami dito, payapa kaming sumasamba sa Panginoon, hindi kami nanggugulo, hindi namin kayo pinapakilaman, pero ang kapalit at ang pagtulong ni Pastor Kibuloy kay Marcos para manalo, Kabaliktaran. ito ang ginawa. Ito yung sinasabing, yung langit, ginawa nilang impyerno, literal. Kasi yan, paraiso yung lugar na yan Kaya nga, Oo. Kaya, ang maiisip mo talaga wala nang ibang salita para dyan kay Torre. Kasi, demonyo talaga. Demonyo. Tsaka yung sinasabi mo kanina, hindi na makakalimutan dyan. Hindi lang kay OJC member, kundi buong Pilipinas. Correct. Tsaka, yung ginawa nila dyan, nila Marcos tsaka ni Torre, akala kasi nila magiging impact niyan. Talagang mas dodoble yung hate kay Pastor. Yun ang purpose din dyan So, ang nangyari lang kasi, ang hindi na paghandaan ng administrasyon ay yung mas dyan ni respeto lalo si Pastor, at dyan talagang natuwid yung mga baluktot na pananaw kay Pastor. Kahit naman din kami, kahit kaming mga banateros, dati kritiko din kami na ngayon ay eto na kami, pinagtatanggol na isa na kami sa nagtatanggol sa KOJC, lalong-lalo na kay Pastor. Yan din ang nagbuo. Tsaka yun nga, yung sinasabi nga namin na hindi makakalimutan ng tao yan. Kaya nga dinaya si Pastor sa eleksyon. Kasi kapag nanalo si Pastor, yan yung talagang mas nakakahiya sa administrasyon kasi talagang ipinamuka ng mga Pilipino. So tutusin, para naman sa naman talaga, panalo naman na talaga si Pastor, dinaya lang. At kaya nga ginawa yun ng administrasyon or ng COMELEC, talagang para hindi kasi sobrang nakakahiya yun. Talagang dyan kasi talaga mas lalong minahal ng taong bayan si Pastor dyan sa ginawa sa KOJC siege na yan. At dyan din talagang napatunayan ng buong Pilipinas na kung gaano kahayop ang pwede pang gawin ng Administrasyong Marcos bukod sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Master? Nako, oo, tama yan. Tumpak na tumpak. Ituloy na natin ito, tapusin natin, maiksi lang naman. Ito yung literal, kanina sinabi ko, na ginawa nilang impyerno yung langit. Kasi yan lugar na yan ay talaga namang napakaganda. Kahit saan ka pumunta, sa CR nga dyan, pwede ka matulog Pwede kang kumain kasi napakabango. Kahit yung mga stock room nila, napakabango. Kaya pag nandun kami, talagang maayahay talaga ang buhay. Kumbaga, yung peace of mind nandun. So, sahin natin, second page po ito, kabaliktaran naman ito ng pamumuno sa bansang kaharian. Kung sila, ginawa nilang impyerno, yung paraiso, kabaliktaran naman ito sa pamumuno ng bansang kaharian na siyang espiritu at ating minahal na Pastor Apollo C. Kibuloy. Kung saan may impyerno, ginagawa niya itong langit. Kung paanong hinubog ang isang leader ay nasasalamin sa kanyang bawat kilos, ang ating mahal na pastor ay tinuruan ng amang makapangyarihan na huwag kailanman magnakaw. Huwag pakialaman ang hindi kanya. Palaging tumulong sa nangangailangan at magpakita ng habag sa mga dukha. Siya ay isang taong dalisay ng pananampalataya, hinubog ng espiritual na disiplina at ginabayan ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ang paningin ng iba sa bundok ay pagmimina lang sa ginto, pagkakakitaan na sirain ng ating mahal na pastor ay nakakakita ng oportunidad na pagandahin, paunlarin ang tigang na lupa.
ginawang kagandahan ang kawalan. Saan man siya mapunta, siya ay nagdadala ng tulong at kapayapaan, maging ang halimuyak ng langit. Ngunit hindi matiis nang lumakad sa kadiliman ang liwanag. Nakita nila ang kagandahan at kaayusan, ngunit ang hangad nila ay sirain ito. Nagagalak sila sa pagdurusa ng iba. Natutuwa kapag may mabuti ang kanilang nasisira. Ngunit ating amang makapangyarihan ay hindi ganyan. Ang ating mahal na pastor ay hindi ganyan. Hindi siya natutuwa sa pagdurusa ng kanyang kapwa. Siya ay hindi lang mahabagin. Siya ay may pusong tunay na nararamdaman niya ang sakit ng iba kung kaya't kumikilos siyang upang tumulong. So ito, totoo ito. Dahil yung kawalan, yung tigang na lupa, tigang na kabundukan, ginawa niyang paraiso sa pamamagitan ng pagtatanim ng daang-daang puno ng pine trees, mga bulaklak na nanggaling pa sa iba't ibang panig ng mundo. Ganyan po kalupit ang isang Pastor Apollo C. Quiboloy. At maliban dyan, yung pagtulong niya sa mga kababayan, sa mga nasalanta, yun ay ginagawa niya. Dekada-dekada na ang nakalipas. Okay, so picture 4, basahin na natin, no? Basahin na natin. Tuloy-tuloy na. Ang pamumuno sa kaharian ay dinalisay, kaya kaaya-aya at espiritual gabay nito at pamantayan ay dangal. Itinayo nitong muli ang ginigiba ng iba. Dinala nito ang langit sa lupa, samantalang ang mga gawa ni Tore at ng kanyang mga kauri, puro pagkawasak sa malaimpyerno. Dapat sana'y tagapagtanggol sila, ngunit sila'y naging tagawasak. Mga asal barbaro, walang modo, mangmang at kulang sa karapat-dapat na pag-aasal ng isang tunay na lider. Tayo'y sumusunod sa batas, tayo'y nagtatayo, umiibig, tumutulong. Sila'y sumisira, napupuot at nagwawasak, kaya't itinatakwil ng taong bayan ang ganitong uri ng tao. Idiniklarang persona non grata ng mga tunay na may pagpapahalaga sa kaayusan at kapayapaan. Pinalayas siya sa Leyte, sa Quezon City, at kamakailan ay nagdala siya ng pagkawasak sa Davao City. Ano pa ba ang kailangan gawin ni Tore upang mamulat ang bayan na ito sa kadilimang kanyang dala sa ating kalagitnaan? Manalangin tayo na mga nasa kapangyarihan ay maging marunong at makadiyos, na pumili ng mga lider na pino ang pag-uugali, may prinsipyo at may mahabagin, hindi yaong tagapagdala ng lagim, kundi yaong tagapagdala ng liwanag. Sapagkat ang tunay na sukatan ng pamumuno ay hindi kapangyarihan, kundi ang kakayahang magpaunlad, magmalasakit, iangat ang buhay ng kanyang kapwa. Manindigan tayo kasama ng The Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa mga gawaing mabuti, kaaya-aya at espiritual. Tanggihan natin ang mga gawain ng kadiliman at hayaan natin ang liwanag mula sa langit ay lalong magdingning sa ating bayan. Tandaan nyo, ang mga sumisira sa kagandahan, kaayusan at kapayapaan ay hindi karapat-dapat mamuno, ngunit yaong mga nagtatayo, umiibig, may dangal at nagtataas ng kapwa, sila ang tunay na mga pinuno ng isang bayan. Okay? Oo. Talagang ewan ko na Nakakatindig balahibo. Nakakatindig balahibo. Talagang, ewan ko na lang kung pag narinig ni Tore yan, kaso wala na pala yun eh. Immune na yun. Wala na, manid na yun sa ano eh. Manid na yun sa kawalang yan. Pero ito pala, no, doon ko na pinersona non grata pala yan. Oo. Tsaka Pinalayas sa Quezon City. Pinalayas sa Quezon City. Kasi doon sa nunutok na baril, nakinampihan niya. Yun eh, no? Nagbabike. Doon pa lang, palyado na siya. Yung kinampihan niya yung police kapwa niya. Ata police yun eh. ex-police. Tinutukan niya yung nagbabike. Ex-police na natanggal sa serbisyo, pinagtanggol niya. Yan nga, ang kinaganda pa, isa pa, may dugtong ko lang, kinaganda pa sa kahit ganyan nang nangyari, at ang ginawa nila kay Pastor, hindi pa rin tumalikod si Pastor sa mga gawain niya. Yung pagtulong sa kabataan, pagtulong sa mga kababayan natin, iba't ibang relihiyon yan, hindi lang sa loob ng KOJC. Kahit na pinris yung account nila, tuloy pa rin ang pagtulong. Kahit na ngayon na itong si Pastor ay dinaya nung eleksyon at hindi napabilang
sa senador, tuloy pa rin. Yung pagpapaganda ng the Prayer Mountain, Glory Mountain, tsaka Kingdom, tuloy pa rin. Walang nagbago. No? At sa halip ay talagang mas dinoble pa eh. Mas talagang ano pa si pastor na kahit ganito ang ginawa sa akin, kahit na winalang niya ako ng ibang tao sa hindi ko namang ginawang kasalanan, talagang tutulong at talagang ipagpapatuloy ko kung ano yung aking mga nasimulan. Ayun yung isa sa mga kinabilib ko kay pastor. Pare Bayan. Ang tingin ko dyan, ang naiinis sa kabutihan, kampi talaga sa kasamaan. Correct. Kasi, ang ano nga isipin mo, gano'n ang ginawa kay pastor, pero tuloy-tuloy pa rin yung tulong niya. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-siservisyo niya. Kasi kung ordinaryong tao lang yan, halimbawa ako, ginanyan ako, ay bahala na kayo sa buhay niyo. Yes. Diba? Pero iba yung lalim ni pastor, iba yung puso niya talaga eh. Pag makikita mo dito sa tao na to, na yung puso niya, hindi lang, hindi mababaw. Kumbaga, yung lalim niya sa pananampalataya sa Panginoon, talagang sukdulan. Kasi, isipin mo, kinawawa yung member mo, binabo yung bahay-sambahan, di ba? Pinakulong ka. Yung mga bagay na yan, sa ordinaryong tao at sa ordinaryong mga Pilipino, pag ginawang ka ng ganyan, bad trip talaga. Yes. Hindi ka na makikipag-ayos. Ginawa nyo to, pwede ko kayong gantihan. Pero si pastor, naiintindihan niya yung mga ganyang bagay na talagang darating sa panahon na ang mga simbahan, actually kung hindi ako nagkakamali, nasa Revelation yan. Yes. Yung mga talagang darating ang panahon, ang mga simbahan talagang uusigin. Siguro, eto na yung panahon na yun. Pero sana tayong mga kababayan wag tayong yung mawalan ng pag-asa. Yeah. Dahil meron pa rin naman pag-asa diyan, although yung mga leader na natin na hinahangaan natin, masasabi natin si Pangulong Duterte nandoon sa dahig, si Pastor Kibuloy nakakulong, meron pa rin naman tayong mga kakampi diyan, lalo na sa Senado. At kakampi natin ang Panginoon. Di ba, mga partner? Kasi kung yung kasamaan nila, hanggang ngayon lang yan. Pero pag ang Diyos ang bumawi sa kanila, tapos talaga kayo. Tama. Oo. Kaya sa akin naman, ito ang kinabibilib natin kay Pastor Apollo Kibuloy at sa mga miyembro. Kasi hindi mapagtanim ng sama ng loob. At kung ordinaryong tao lang, kung ordinaryong tao, yung ginawa ni Tory ng gano'n, siguro nagkagera na. Pero doon, dahil sa malalim talaga ang kanilang pag-aaral sa mga salita ng Diyos, kaya nilang kontrolin ang kanilang mga damdamin Kung, alam mo yung itak, yung mga mga gulok, paulit-ulit yan na dinadarang sa nagngangalit na apoy para tumibay. Ganon katibay ang puso at damdamin at paniniwala ni Pastor Apollo Kibuloy tsaka ng Kingdom of Jesus Christ. Malalim Malalim yung pagkakalilok sa kanila na hindi kayang diktahan o hindi kayang baguhin ng kahit na sino, hindi kayang baguhin ng galit. Bagkus, kung matatandaan nyo, tumakbo si Pastor Apollo Kibuloy para tulungan ang ating mga kababayang Pilipino, hindi para maghigante. Saan ka nakakita ng ganun? Minatamata ka na, tinapaktapakan ka na, pero ang gagawin mo, tuloy-tuloy lang sa pagtulong. Ang dami nating gustong sabihin dito kay Pastor Apollo Kibuloy. At kahit araw-araw natin pag-usapan, si Pastor Apollo Kibuloy, hindi tayo mauubusan na sasabihin sa kanya dahil doon sa mga natutunan natin, na nalaman natin patungkol sa Kingdom of Jesus Christ at Pastor Apollo Kibuloy. Pero naubusan na tayo ng oras So paano to? Magkita-kita po tayo muli, mga kababayan, mga kabanateros, dito lang sa SMNI. Pagtama, palakpakan, pagbali, banatan. Ako po si Master Judea. At ako naman si Jay Guevara. Ako naman po si Paring RJ. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.